Si Pangulong Bongbong Marcos na mismo ang magtatanong dito kay two-time gold medalist, Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Yan, si PBBM na ha, si PBBM na mismo ang magtatanong kay Carlos Yulo. Hindi chismis patungkol sa pamilya niya ka-coffee, kundi para sa kapakanan po ng sports. Ayan, sa mga naghahanap ng chismis, hayaan na natin yan. Yung problema niya sa pamilya niya, hayaan na natin yan. Ang matapos na yan ka-coffee. So dito tayo ka-coffee. Definitely, magkikita po si Pangulong Bongbong Marcos at ang mga Olympians natin, gold medalist man or hindi, inaasahang magkikita po sila matapos po itong laro na yan, magkakaroon po yan ng awarding ceremony, papatawag po yan sila sa Malacanang. Definitely, magtatagpo ang ating presidente. This is not the first time na magkikita sila. Dahil in the previous years, alam ko nagkita na rin sila. So, ano mangyayari sa kanilang pagkikita? Ito si PBBM, may statement siyang nilabas yan. Ay tatanong daw po, what makes a winning Olympian? Marcos to get advice from Carlos Yulo. Yun dapat, hindi yung lahat ng utos nasa taas. Diba? Top down. Masyado naman yun, kayo lang nakakaalam. Monopolize ninyo yung knowledge, katalinuhan sa inyo lang lahat. Itanong mo sa baba. Diba? Dahil sila nakakaalam, sila nakaka-experience. So si Pangulong Bongbong Marcos, kahit presidente na yan, hihingi pa rin siya ng payo dito kay Carlos Yulo. Siyempre, malaking karangalan ang binigay din ni Carlos Yulo. Malaki yung kanyang sakripisyo. Nakita naman natin yan. From the very beginning, ilang taong pa lang yan ka-coffee, nagtatumbling-tumbling na yan, At deserve niya itong mga medalya at itong mga parangal na nakukuha ni Carlos Yulo. So malamang sa malamang, malaki ang may advice nito ni Carlos Yulo sa pagkikita nila ni PBBM. Kaya dapat ang presidente, hindi ka mahihiyang humingi ng advice sa taong sa tingin mo makakatulong. Yung pride mo, walang papel dapat yan President Ferdinand R. Marcos Jr. on Wednesday said he will consult. Yan dapat, kukonsulta, Kukonsult niya si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo to help the government come up with the needed reforms to improve the country's sports program and produce more world-class athletes. Tama. Pero napapansin ko ka-coffee meron na tayong academy ngayon, National Academy of Sports, di ba? Yung NAS, na tumutulong para maparami yung ating mga world-class athletes. At sa recently lang ka-coffee, itong palarong pambansa, nakapag-produce na sila ng athletes na galing dyan sa NAS. Imagine kung magtutuloy-tuloy itong ginawa dyan sa NAS, kung magtutuloy-tuloy itong mga suporta sa ating mga atleta, hindi na lang 20, hindi na lang 30 ang mga may papadala natin sa Olympics. Mas marami pa. Ang ibang bansa, di ba, China, ang Pilipinas, Germany, napakarami nilang representatives. Japan, sobrang dami nilang representatives. Marami silang mga panlaban sa Olympics. Kasi maganda yung training programs sila para sa larangan ng sports. Sa Pilipinas, mangilan-ngilan lang din, Pero not bad na rin kahit paano, hindi tayo nagsisiro. Sa Southeast Asia, number 1 tayo Sa 10 bansa ng Southeast Asia, number 1 tayo dyan. Isang malaking karangalan yan. At gagamitin na yan ni Pangulong Bongbong Marcos itong pagkakataon na ito na alamin dito kay Carlos Yulo kung paano makatutulong para mapaganda itong mga programang pang-sports natin dito sa Pilipinas. Marcos made a statement days after Yulo's historic double gold medal victory in men's artistic gymnastics in the ongoing 2024 Paris Olympics. So damakmak din po na pa-premyo yung maiuwi ni Carlos Yulo dyan, which he deserves. According to the president, the gymnastics sensation is the best person to help the government improve its sports development program. Agree. Maganda rin yung mga coaches. Maganda makuhaan din ang opinion ng mga coaches. Kasi minsan pag mga policy makers, yung mga nasa leadership ng halimbawa ng isang organization, ng isang academy, hindi nila nararanasan yun Yes, may experience sila, may kaalaman sila, pero mas nararanasan mismo ng atleta yan He added that he is studying what more incentives the Office of the President can offer Yulo as cash and other donations from various government and private institutions pile up for the gymnast Wonder Kid. Pagka nagkita kami, itatanong ko sa kanya kung ano pa ang maitutulong na pamahalaan para mas dumami ang ating mga medalists sa Olympics, sabi ni PBBM. At nadaanan niya lahat yan. He went to the Tokyo Olympics. He now won his 2 gold medals in the Paris Olympics. Kaya kung ano pa ang aming gagawin, because alam naman natin itong mga atleta, hindi lang ang sarili ang kanilang iniisip,
kung hindi pagandahin pa at maging mas maganda pa ang performance doon sa sports nila at sa buong sports ng Pilipinas. In fairness, the President likewise expressed optimism that Yulo will continue to dominate in the international competitions in the years to come. Medyo bata-bata pa itong si Yulo. Ilang taon na si Yulo? 24? Around that age lang yan ka-coffee. So 2028, may Olympics ulit. Mukhang hahakot ulit yan. So baka sana makatatlo, tatlo or dalawang medalya. At mas dumami pa sila EJ Obiena, mahusay din ka-coffee ng mga atleta, si Ira, di ba? At napakarami pang mga magagaling na mga Pilipino na once supported by the government definitely will perform better sa world stage. Kailangan natin ng suporta. And thank you sa ating presidente at nare-recognize siya na kailangan pang pagandahin ang sports dito sa Pilipinas. Bagamat nagda-number 1 na tayo sa Southeast Asia, no? Kung babasehan natin yung mga medalyang nakuha natin sa Olympics, no? Pero kailangan pa po, marami pa pong dapat pagbutihan. And again, of course, congratulations kay Carlos Yulo sa kanyang pagsusubikap, sa kanyang husay na nagbigay ng karangalan sa Pilipinas. Kaya tigilan na natin yung chismis sa pamilya niya. Okay na yan ka-coffee. Huwag nyo nang i-share. May nakita kayong article. Marami din kasing fake accounts dyan ka-coffee. Fake accounts ng nanay. Huwag nyo nang i-share yan ka-coffee. Itigil nyo na yan para matigil na yan issue na yan. Please, no? Hayaan natin. I-enjoy natin yung karangalan na binigay ni Yulo, no? Huwag na yung pamilya na yan. Stop na tayo dyan. Tolits, ka-coffee, cheers daw. Shout out sa inyo. Di maaalis ang adik sa isang lugar, pero sa amin, tahimik, sabi ni Lori Mamawag. Felix, kayong bayaran na vlogger ha, ng mga Duterte, ang bumabanat kay PBBM, si Sara nyo, asal bata yan, sabi ni Felix. Ayaw mo na yan, huwag ko nang patulan yan. So, share ko na sa Facebook po kayo, pasuyin na lang ka-coffee, please like and follow sa Facebook. Kung nasa YouTube naman po kayo, please click lang po na subscribe yan dyan sa baba ka-coffee para mabasa ng ating mga ka-coffee, ang inyong mga komento. Kuha na ng kape, move on tayo sa ating next and last topic for tonight.